Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik po ang inyong katambay, si Kamanong po, dito po sa ating maliit na programa, Tambayang Makabayan. Kinukomentohan po na inyong lingkod. Ngayon po mga katambay, nasa labas po tayo ngayon. Ito po, magkomento po tayo dito po sa nakakalungkot lang po ang ating justice system, lalo po ang Sandigan Bayan mga katambay. Dahil isa pong senador na nahatulan ng convicted dito po sa kanyang mga panunuhol o bribery, dito po sa dating issue po, matagal na po ito. Alam na po natin yung kay Janet Napoles, di ba? Yung mga korupsyon na sinasabing mga pidap. Ngayon po, pakinggan po natin ang balita at komentohan natin. Nabaliktad na po ang sitwasyon, yung hinatulan ng mga panunuhol kasama sa korupsyon at yung sinasabing bribery. Ito po, pakinggan po natin at komentohan natin. Binaligtad at isinantabi na ng Sandigan Bayan ang pag-convict nito kay Senador Jinggoy Estrada para sa 1 count of direct bribery at 2 counts of indirect bribery. Tugon yan sa motion for reconsideration o apelang inihain ng senador. Hindi naman pinagbigyan ang buong apela ng kapwa-akusadong si Janet Lim Napoles. Gayunman, binaligtad ng graft court ang conviction nito kay Napoles para sa isang count of direct bribery na kaugnay sa binawing conviction kay Estrada. Nanatili naman ang conviction kay Napoles para sa 4 counts of corruption of public officials. Dahil dyan, sinesentensyahan siya ng 8 taong kulong hanggang 10 taon at 8 buwang kulong kada bilang ng conviction. Pinagbumulta rin siya ng mahigit 29.6 million pesos, bukod pa sa mahigit 262 million pesos na civil liability na may 6% interest kada taon. Nakakalungkot lang po mga katambay, di ba? Nakakalungkot. Parang si Janet Napoles lang po ang talagang may gawa ng lahat, di ba? Parang siya lang dito po sa sinasabing napaka-scandalous po nito. Panahon po ni Pinoy ito. Yung sinasabing PDAP. Ito po yung mga pera po ng taxpayer po ito, kung hindi nakakamali si Kamanong. Bilyon-bilyon po ang pumasok po dito sa sinasabing mga modus dito kay Janet Napoles mga katambay. At ang masangkot dito, di ba? Mga politiko po ang sangkot dito dahil yung kanilang mga sinasabing PDAP o pera, pondo, dito po sa kay Janet Napoles po. At sinasabing ito po ay sangkot po sa korupsyon sa gobyerno ng matataas na tao, matataas na politiko. At isa na rin po rito sa napatunayan, di ba, nung una, ito pong si Jinggoy Estrada, ang ating senador ngayon. At kasama po sila Juan Ponce Enrile, di ba? Sila Bong Revilla, di ba? At marami pang iba na nasasangkot diyan dahil nga lang hindi nagsasalita at talaga hindi naman binubulgar lahat ni Janet Napoles yung nasa kanyang pyramid, di ba? Parang pyramid scam po yan di ba? Yung tinatag ni Napoles at meron po diyan sinasabing yung pinakaulo. Kasi sa tingin ni Kamanong, komento ni Kamanong, hindi po ulo yan Hindi po si Janet Napoles ang ulo nitong napakalaking scandalous na ito na korupsyon. Korupsyon po kasi ito dahil ang involved po rito sa totoo lang pera ng bayan, taxpayer, di ba? At yung mga politiko, sinasabi ipinasok po dito yung pera ng bayan at may mga proyekto na wala namang proyekto, di ba? Nagagamit. At hinahatulan po ng Sandigan Bayan ang senador Jinggoy Estrada, di ba? Convicted po ito, bribery, di ba? Mga panunuhol, yung pera, kaya nakakagulat lang po ngayon. Napalitan lang po administrasyon ng ating bansa. Hindi pa tayo nagtataka? Lahat po pagpalit po ng administrasyon, marami pong nababago na desisyon ng korte at ang Sandigan Bayan. Kasi nung mapalitan lang po ang administrasyon, isa rin po sa nakinabang ang dating senadora na walang hilig sa saba. Di ba? Ang dating senadora Laila de Lima. Bigla na lang nagulat po tayong mga Pilipino, na naging malinis po lahat ang kanyang sinasabing mga kaso, lalo sa involvement nito sa droga. Tapos naman ngayon, nagtataka rin na naman tayo mga katambay, na si Senator Jinggoy Estrada bigla na lang luminis na naman ngayon.
Nawala yung kanyang mga sinasabing kaso sa Sandigan Bayan pagdating sa pera, sa parte ng korupsyon, panunuhol, bribery, di ba? Nalinis na at parang pinawawalang sala na po ito ngayon. Hindi pa tayo nagtataka? Hindi kaya ito parte ng sinasabing bagong Pilipinas dahil kumukuha po ng suporta sa Senado? Dahil hindi niyo po ba napapansin, mga katambay? Kasi si Kamanong napapansin dahil sa lahat po ng issue ngayon, lalo po pagka sa Pangulo, di ba? Nakatikom po ang bibig ng Senado. Di ba? Puro pahapyaw lang ang nangyayari. Hapyaw lang po. Pero wala pong tutok. Lalo po sa korupsyon, di ba? Katulad ng flood control, 5,500, di ba? At yung sinasabing nakuha nila na i-transfer na ilang bilyon sa PhilHealth, di ba? Na ganun-ganun lang. At yung sinasabing drug issue ng Pangulo at ng First Lady at ng Voltes 5, tikom po ang bibig ng mga senador at ng mga congressman, mga representative, di ba? Dahil hindi kaya dito, dahil lahat ho halos napaplansya ang gusot. Kung meron ka mang gusot sa pamahalaan, yung sinasabing issue sa'yo, katulad ng korupsyon, katulad nito kay Senator Jinggoy Estrada, siya lang yung naging malinis, samantalang yung Janet Napoles, isang damukal na problema ang kanyang pasan-pasan. Parang siya lang ang utak ng lahat. Pero yung mga sinasabing may pera, na may hawak na pera na nagbigay doon sa ahensya itinatag ni Janet Napoles, para si Janet Napoles lang lahat ng nagsakripisyo at siya lang ang hinatulan ng korte ng napakatagal na pagkakakulong at napakaraming pera pa ang nakapataw dito para ibalik mo sa gobyerno, di ba? Daan-daang milyon. Pero yung mga politiko, napakalilinis yung mga sangkot, yung mga na-involve. Parang bigla na lang nawala, nabura yung mga kaso nila. Nakapagtataka po, di po ba? Ganito na po ba ang nangyayari sa justice system natin, mga katambay? Pagka nasa power ka at nasa pwesto ka, wala ka nang magagawang kasalanan. At yung kasalanan mo, temporary lang. Pagkatapos doon, mga ilang panahon lang, ilang taon lang, malilinis mo na naman ang iyong pangalan. Mawawala na yung pagiging convicted mo. Ganun po pala. Ang nangyayari po pala, mga katambay, sa ating bansa, pang mahirap lang po yung hustisya. Pagka mayaman ka, may power ka, special ka. Special ka sa batas. Di ba? Kasi napansin din natin yan, di ba? Dahil yung mga mayayaman, special ang kulungan pagka meron kang kaso, may hinihearing, katulad po, di ba? Nakita naman po natin yan, yung dating presidente Erap, iba po ang naging kulungan nun. Naging nasa bakas, parang nagbabakasyon lang po siya. Di ba? Nasa kanyang resort o nasa kanyang farm. Parang farm arrest. Di ba? Nandun sa kanyang napakagandang farm na meron siyang malaking bahay, di ba? Ang dating presidente Gloria Arroyo, hospital arrest. Ang dating senadora Laila de Lima, ang ganda ng kulungan, naka-aircon pa sa krame. Ganon din sila Jinggoy, di ba? Ito si Senador Jinggoy, Senador Bong Revilla. Mga special ang kanilang mga kulungan, di ba? Samantalang yung nagnakaw ka lang ng mangga, nagnakaw ka lang ng saging, nasa city jail ka na. Sa Manila City Jail ka na nakakulong. Samantalang ito, ang issue rito ay korupsyon na bilyon-bilyon at daan-daang milyon na pera ng mga Pilipino, pera ng taxpayer. Nakakalungkot lang at nakakagulat. You know? Parang yung katahimikan ng mga senador, katulad ni Senator Jinggoy Estrada, na napakagagaling magpatawag ng mga hearing. Pati problema ng mga artista hinihearing. Di ba? Pero pagdating sa issue ng presidente, katulad kay Kati Binag, tikom ang bibig, walang hearing,
wala silang binubuong komite. Kahit ang Senate President, walang nakikitang issue sa Pangulong Marcos. Tikom ang bibig nila. Ito ba kaya nagiging kabayaran doon sa pagiging tahimik at bingi at bulag sa mga issue ng gobyerno natin ngayon? At yung mga korupsyon na dapat ay pag-usapan dahil nawawaldas ang pondo at budget ng taxpayer. Di ba? Yung katulad yung Maharlika Fund, di ba? Ano na nangyari diyan? At yung sinasabing sobra-sobrang pera na hindi maipaliwanag. Di ba? At yung sinasabing lahat ng department ay sobra-sobrang confidential fund. At yung issue po sa Congress, hindi rin pinag-uusapan. Yung extraordinary nila. Di ba? Pagdating po sa sinasabi natin na napakalalaking numero ng kaperahan ng bansa, tikom ang bibig nila, mga katambay. Lahat sila tikom. At pati ang media. Wala tayong nakikitang media ngayon na ini-expose ang malaking problema ng bansa, yung malaking kakulangan ng bansa, at yung mga sinasabing dapat imbestigahan na nasasayang na pera ng taxpayer. Pati ang media tikom. Di ba? Napansin? Kaya nakakagulat lang po. Bigla pong yung katahimikan ni Senator Jinggoy Estrada sa issue ng first family ng Pangulo. Ito na yata, di kaya ito naging kabayaran? Dahil wala kayong nakikita, huwag kayong tumingin sa first family, sa Pangulo, at magkakaroon kayo ng mga gantimpala. Hindi kaya ito gantimpala? Komento ni Kamanong, hindi kaya ito gantimpala, mga tambay, sa pananahimik, sa walang nakikita ang mga senador katulad ng Senador Jinggoy Estrada? Nakakagulat lang. Si Janet Napoles lang ang naipit, pero sila na naglagay ng pondo dito kay Janet Napoles. Sila yung mga malilinis ngayon, luminis, para walang bahid korupsyon, mga tambay. Walang korupsyong nagawa, parang nadamay lang. Nakakagulat. Ngayon, lalo pong tataas ang balikat ng senador dahil siya ay nalinis ang kanyang mga kaso, lalo sa Sandigang Bayan, mga tambay. Kaya nakakagulat lang pagdating po sa di umano pagnanakaw sa gobyerno, at tao ka ng gobyerno, parang welcome ang magnanakaw sa gobyerno dahil madali mong malinis ang pangalan mo. Kahit nagnakaw ka di umano sa gobyerno ng limpak-limpak na salapi, kaya mong linisin ang pagkatao mo. Sandali lang yan. Pag napalitan ng administrasyon at pumabor ka sa administrasyon, malinis lahat ang ikinaso sa iyo. Balik ka na naman sa normal. Wala ka, malinis ka. Ganun po pala. Nakakalungkot lang, mga katambay. Nakakalungkot ang nangyayari sa ating bansa. Yung mga malalaking pera, korupsyon, nababaluktot, yung baluktot na itutuwid para lang pumabor sa kanila. Kayo po, mga tambay, ano po tingin nyo dito sa nangyari nito? Nakakagulat, di ba? It's amazing na yung convicted, nahatulan na, mga ilang panahon lang, nagdesisyon na ngayon ang Sandigang Bayan na wala na, inuurong na, tapos na yung iyong kaso, malinis ka na naman. Pero sa mata ng mga Pilipino, mahirap mong linisin yung sinasabing yung ginawa mo. Nakatatak na sa mga Pilipino yung mga tambay, di ba? Pagdating sa korupsyon, sa pera, alam ng mga Pilipino, hindi basta-basta maniniwala ang mga Pilipino sa desisyon ng Sandigang Bayan na para sabihin na wala kang ginawang korupsyon o panunuhol o bribery. Maniniwala po ba mga Pilipino? Si Kamanong ay hindi naniniwala, mga tambay. Unang hindi naniniwala si Kamanong na ang isang Senador Jinggoy Estrada walang nagawang pagkakamali sa gobyerno at sa mga Pilipino, sa mga taxpayer. Katiwa-tiwala. At tangi si Janet Napoles lang ang talagang napakasama, at siya lang lahat ang gumawa nito. Gugulong ba ito? Aabante ba ito?
itong pambubudol na ito ni Janet Napoles sa kabangyaman ng bansa kung walang kasabwat ito na matataas na tao? Di mo ba? Kaya tikom din kasi ang bibig ni Janet Napoles eh. Tikom dahil nga siyempre manganganib ang buhay niya. Kung yun lahat ng mga involved, lahat ng mga sumama sa kanya na malalaking tao, siyempre mga nasa pwesto pa yan. Baka magka-problema siya. Kaya nananatiling tikom ang bibig, hindi nagsasalita, at wala siya talaga pinapangalanan na malalaking uri o oligarko o politiko na involved dyan sa malaking korupsyon na yan. Yung PIDAP na yan. Di ba mga katambay? It's amazing. Kaya nakakagulat po. Biglang-bigla. Pagpasok ng bagong Pilipinas, lahat ng mga may sinasabing may kaso, nabubura at nagiging malaya na naman sila mga katambay. At pwede na naman di umanong gumawa ng korupsyon sa ating bansa dahil nalinis na eh. Muli po si Katambay Manong, nakakalungkot, talagang ganon. Sila ang nasa power ngayon. Kaya pwede na paikot-ikutin ng batas. Di po ba mga katambay? Maraming salamat po mga katambay sa nakakagusto po ng ating maliit na channel. Lalo po sa mga nagla-like, share, and subscribe. Thank you po mga katambay. Sa ulitin po, ingatan nawa. Bye-bye.